Guys, ito yung pwedeng mangyari sa atin kapag tayo ay hindi nag-aral ng pagpapark, lalong-lalo na sa mga reverse parking. Ayan, panoorin natin itong video na ito mga kaibigan dahil para maiwasan natin yung mga ganitong mga pangyayari. Ayan, panoorin po natin to. Ayan. So, sa part na yan, medyo bumuelo siya. Ayan. Nag-move forward siya. Kaya lang kung mapapansin nyo mga kaibigan, medyo malayo ang kanyang position dun sa parking space. Yan. Which is dapat ay mas maganda sana kung nakadikit siya dun eh. Pero malayo kasi. Yan. Ang gusto niyang gawin dito, yung reverse parking na one point turn lang ng steering wheel, pero hindi po nangyari yun kasi nga yung kanyang pagitan ay malayo. Ayan. Tapusin natin to. Halos inabot siya dito ng ng mahigit 3 minuto sa pagpapark na to. Yan. So, kita natin sa kanyang galaw, no? Medyo struggle siya. Dahil mali nga po yung kanyang position. Sa unang position pa lang, pag mali po yung ating kinuhang position, mahirapan po talaga tayong ipasok. Yan. So, I think maraming nag-iintay nito, no? Na makapasok tong magpa-park na to kasi nga walang makadaan dyan. Then tinamaan yata yung tinamaan yata yung kotseng puti, yung accent, yung nakapark. So, kawawa naman pagka mga ganito. Alam nyo, mga kaibigan, pagka ganitong mga senaryo at nakakita ako ng medyo hirap sa pagpapark, bumababa ako, tinutulungan ko na lang para mas madali siyang makapag-park. Actually, inabot to ng matagal bago na ipasok Yan yung hirap na hirap siya, di ba? Yun. So, para dun sa mga nag-aaral mag-drive, mga kaibigan, mas maganda na i-master nyo muna, pag-aralan nyo yung mga pagpapark. Kasi madali lang po magpatakbo ng sasakyan. Madali lang mag-operate. But yung mga pagpapark ay medyo matagal siyang aralin, kaya mas maganda na i-priority ninyo ang pagpapark, lalo yung mga reverse parking.